Sasabi ng presyo. Hindi. Mamimili ang nagsasabi ng kung magkano nila bibiliin yung aming palay. Wala kami magawa. Pag sinabi lang ganun lang. Kahit mababa po. Siyempre, hindi naman... Lalo na kung sikat talaga. Hindi naman namin... Lalo ko doon nangihiram ng kapital. Pero ang gagamitin. Pilit ka doon. Pag napalang reform, yung sumasobrang 7 hektarya, napapalang reform ng araw yun. Papunta sa isang magsasaka, na yung unti-unting binabayaran ng magsasaka yung lupa sa isang bangko, bilang hulog niya. Pag nakabayad, yun, na-award ng gobyerno. One transfer. Kanya na yun. Ano pong mga karapatan yung kung nakukuha nyo mula dun sa land reform? Malaki. Hindi ka pwede basta alisin ng iyong owner ng lupa. Yung mga problema po ngayon sa land reform. Sa land reform. Tinanggap na ng kalooban na ng mga owners yun. Kasi halos na i-program na lahat yan eh. May idea po kayo kung ano po yung sitwasyon dati ng agrikultura sa ngayon po? Kung ano po yung kaibahan, o kung ano po yung pagbabagong nangyayari. Paano yung teknolohiya yung pagsasaka o yung... Sa mga teknolohiya kung ginagamit nyo, ano po yung mga pagbabago, ano po yung nadagdag po habang tumagal po yung ano? Mga ano na kasi ngayon eh. Makabago kasi ngayon ang mapalay natin. Nung araw, mga 5 months, 4 months. Ngayon, meron tayong mga 3.5 months eh. 100 days, maani na. Tagal ng palay ng araw. Kaya nga lang, siyempre mas bata pa lang, mas binibigyan mo ng mga gamot pataba. Meron po bang mga bagong batas na nakuha kayo yung sa pagpapalit po ng COVID? Wala po, pareho lang. Pareho lang yan. Kasi nung panahon yung nagpalit-palit ang mga presidente, yun rin lang. Opo. Yun po ba, kung saan po kayo nagbebenta ng palay? Di ba po meron kayong mga suki na kung nabuli? Paano po kayo nagkakaroon ng bagong mamimili? O lagi pong sila? May mga suki rin kami mamimili. May kanya-kanya sila. Opo. Kasi pag kulang ang pinansyal namin, doon kami nagkira. Sa tingin niyo po, kasi hindi niyo po alam, di ba, yung presyo po sa merkado. Kung malalaman niyo po, sa tingin niyo mas maganda. Hindi rin namin ngayon kontrolin yun eh. Nga na wala kaming kakayanan para yung palay namin ibilad, proseso. Malaking trabaho kasi. So, kung meron pong parang regular na tulong para dun po sa pagpoproseso, mas... Malaking tulong ng gobyerno? Opo. Mas maganda. Wala naman kasi tulong ng gobyerno din sa atin. Sa tingin niyo po ba, malaki yung pagtutok po sa inyo ng gobyerno sa agriculture sector po? Dito sa Cavite, wala. Mahinang ang pagtutok ng gobyerno sa Cavite. Namin dito. Bakit? Panggastos ka mo. Talagang kuhon saan panggastos. Pera ang kailangan namin. Opo. Oh. Saan po kayo kumukuha ng yun po, pera, nangungutang? At siyempre, pag pupuha namin kundi mangungutang, sa mahal naman ang ng pataba rito. Pwede mo magkano lang sa sako ng pataba rito. Inaram nyo sa 1, 2, 1, 2, 2. Opo. Kaya wala kami magsasaka, wala masobrahan. Yung nga rito, yung nag-ano rito sa munisipyo. Yung mataas dito sa munisipyo. Sabi niya, ang problema nga rito, panggastos ng tao. O bibigyan kami ng binhi. Babayaran naman na namin. Kung kami walang pambayad, nalugi. Katulad itong anin to, marami yung iba mahina ani. Hindi naman hindi babayaran nyo, utang din namin yun. Oo, yung ang problema rito, kohol. Wala naman kami sarili patubig na dam dyan. Karami sinasahod lang namin, tubig lang sa division na ngayon. Wala na yung bukal namin sa bundok. Gawa na sa division. Kaya kami, maswerte pag napatapad na ganyan. Yung maganda-gandaan eh, kung sa panahon din. Meron din sa ulan eh. Kaya nga, marami rito nang nangyayari sa ulan. Kwenta nyo, patubigan nyo, pinatutubigan lang namin sa loob ng yung tubig lang namin, sapat lang sa 300 hektarya. Yung napapatubigan namin may 700 hektarya. Kwenta mo, hindi siya mabigyan ng tubig yan eh. 2 linggo na, hindi pa mabigyan. Pinamataas na nga, pinamababa 10 araw, 8 araw. Hindi makatulad sa mga party yung mga Bulacan dyan, party nyo dyan. May dam yan. Parang baha tubig yan. Dito sa amin wala naman kaming dam dito.
Talagang bukal lang. Ang inaasahan lang namin, bukal. Kung naulan lang, yun. Kaya kami na malaki gastos sa amin dito. Ano po mga proyekto po yung alam nyo po na galing sa gobyerno? Protect nyo yun sa galing gobyerno, magbigay ng halaman. Wala kami binibigay sa amin sa Cavite. Wala kami binibigay na aming pera. Tuwing anihan po, mga magkano po yung range po nung mga nakikita niyo? Yung kinikita. Aba, kumita lang dito. Pag ikaw kumita ng kasi, maganda na yon. O awasin mo pa yung gastos. Oo. Hindi matitira sa iyo. 1,000 na lang, 2,000. Sa loob po yun ng... Sa loob ng 3 buwan, naantay namin yun. O kung mahinaan katulad yan, mahinaan Tambot gastos lang. O utang ang nilabasan namin. O, tatalin muli kami, utang na naman. Walang yung proyekto ng gobyerno dito sa Cavite, wala nakarating kundi puro bayad kami ng bayad. At minsan kahit kailan hindi nakalibre. Pero sa ibang lugar, nababalitaan namin, pinapamigay libre yan, di ba? Kami dito, wala. Dito sa Cavite. Kahit minsan, hindi kami nakalibre dito sa gobyerno para sa tubigan namin, wala. Kaya po naman yung pinipitas po para matikman niyo yung produkto nila. Nahugan nyo na ang karneng giniling. Pili mo na maganda-ganda. Kuya, mga gaano katagal nyo po sinasaka yung upo? Ilang buwan ba yan bago mamunga? 3 buwan na rin, oh. Hindi, bago nag-2 buwan napitasan na yan eh. Ay, ito? Nag-2 buwan. Tapos po niyan, ibebenta nyo na po dun sa mga suking nyo? Magkano po yung benta niyo? Bili po ng suki. Magkano isa lari? 4 piso. Palengke gauge na to. Nagdala division rin. Ito division rin. Diagala. 4 po isa. Dito. Dito po. Kinukuha ng mamimili. Tapos yung mamimili, pagbibili pa nila sa palengke. Opo. Tapos yung... Divisoria po. Kahit din sa Imus. Opo. Pagdating niya sa Imus, bibili naman ng panibago bago ilalako pa sa baryo. Opo. Bali naging 3 saling yun. 3 karin. Opo. So, yung pinakamarami pong sweldo, yung pinandulo. Ay, sa kabila.